The Wi-Fi network is connected and the account is paired successfully. Kamusta mga ka-tips? Tamang-tamang video natin ngayon, napapanahon talaga. At galing nga pala kami sa SM Masinag nito para bumili ulit ng panibagong CCTV camera. Nagkalat na kasi mga balibalita kung saan-saan. At least ngayon makikita mo na sila. At maririnig pa. Pangilimang CCTV na nga pala namin ito. Grabe kasi quality ng MI. Solid talaga. Biruin mo yon nung naglasada ako. Nakadalawang palyang camera ako. Grabe kasi. Parang nangangain ng SD card. O siya, ito setup na natin ha. Ayan, in-unbox na namin dito sa bahay. Sinetup na to rin sa SM. Pero syempre, ibang wifi connection nito. Kaya dapat i-connect mo ulit dito sa wifi mo. At na-reformat na rin pala yung SD nito doon sa SM. Kaya yan, ang gagawin namin is lilinyahan na lang siya ng supply. At bago namin gawin yun, isetup muna namin. Para pag inangat mamaya, matche-check agad kung paano yung magandang angulo. Ito pala yung laman ng box ha. Yung mismong CCTV. Yung cable niya, dyan yung supply. May pa-sticker pa, Torx and screw at syempre ang ating manual. Halika, sundan nyo ako paano ito ma-install at ma-setup na din. Una ay i-plug in muna natin ang ating camera. Ayan, makikita nyo yan. Pag may orange na, ibig sabihin may power supply na. Please use your phone to scan the QR code on the camera. O ayan, nagsalita na siya ha. Scan muna natin yung QR code. Makikita ito doon sa likod ng camera. Ayan, sa MI application, nag-add device na lang ako. Kasi nga, pang 5 MI camera na to dito sa bahay. Para sa mga bagong gagamit dyan, mag-download lang kayo ng MI Home. Siya nga pala, itong application na to ha. Hindi lang ito para sa CCTV. Any device ng MI ay pwede rito. Tulad ng mga Wi-Fi extender, Wi-Fi router, at kung ano-ano pa. Kaya't napaka-useful talaga ng application na to. Siya nga pala isa pa sa reason kung bakit MI ang kinuha naming CCTV dahil napakadaling gamitin, napakadaling The setup. Wi-Fi network is connected and the account is paired successfully. O di ba connected agad? Sabi sa inyo di talaga ako papayahan to ng MI. Yan, ito yung option. Kung saang location ng bahay ninyo siya pwedeng ilagay. Pinili ko dito ay main gate. Kasi sa harap na lang ng bahay talaga walang camera Yan, at least ngayon, meron na. Dahil connected na siya, eto na yung resulta Tignan nyo maigi mga katips ha. O di ba ang linaw? Kitang-kita mo na sila ngayon. Sige pa, umpukan pa. Akala nyo ha. At dahil natapos na nga namin siya i-setup, ngayon naman, lalatagan namin siya ng supply kasi manggagaling dito sa loob ng bahay yung kuryente niya. Kaya't ang ginawa ko, nagkat ako ng wires para sa line 1 and line 2. Inipit ko na lang to at inikot-ikot doon sa dulo ng plug. Kailangan mahigpit to kasi mahatak lang ng onte. Baka matanggal yung supply at delikado, baka makakuryente. At yan, nilagyan ko na siya ng electrical tape. Di ko lang masyado na highlight kung paano yung tamang pagkat ng tape. Basta mga katips, ang tamang pagputol nito, kung may gunting kayo, gunting na lang. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung elasticity ng electrical tape, once na mahatak mo siya, mawawala na yung dikit sa dulo nun. Kaya importante yung pinagkatan mo nito ay sariwa at hindi banat na banat. At ito, for additional safety, tinape ko yung wire doon sa adapter para pag nahatak ito, hindi ito basta-basta mapuputol. Para sure na matibay siya. At ito, ready na siyang itap. Dito rin kami kumuha ng supply sa mga ilaw para di na lumayo kasi sobrang haba ang kailangan na wire pag sa loob pa ng bahay. Kaya discarding malupit, kailangan itong pagkasyahin. Kasi padalim na nito at wala kaming mahanapan na wire kung nagkataong kulangin. O diba, kailangan talaga ng diskarte. Kasi pag wala ka nun, nga talaga ang buhay. Siya nga pala guys live na to. As in may kuryente na. Kaya ang pinagawa ko kay Bodek, pinagatlaan ko lang yung line 1 and line 2. Saka tinap yung wire na dulo ng CCTV natin. Payo ko lang sa inyo payo ko lang kung hindi pa kayo marunong humawak o magtrabaho ng live wire, huwag nyo munang gawin ito kasi madikit ka lang talaga rito. Para kang inestesa ni Eudora. At ayan, kinabit na niya at in-electrical tape. Ito na, inilatag namin yung wire sa labas. Dito kasi namin siya ipupwesto para kitang-kita yung main door at yung pintuan dun sa CR. Para yan, monitor na talaga namin kung ano yung mga nangyayari dun sa labas ng bahay. Lalo pag wala kami. O ayan, pinapaayos ko sa kanya yung angulo. Inabot na kasi kami ng dilim yan dahil nung unang gagawa kami ay umulan. Kaya pinahinto muna namin sandali bago nakapagsimula. O ayan, nilagyan ko pala siya ng flexible hose. Yung orange hose na yan, importante kasi yan para hindi agad expose yung cord ng ating CCTV. Kasi nga, nasa outdoor siya. Init at ulan ang kalaban nito. Kaya dapat kahit papaano ay nakabalot siya. O ayan ayan yung actual footage ng ating camera. Screen record yan habang sinesetup namin sa labas. Inaayos para makuha yung mas magandang angulo. O diba, isa nga pala sa nagustuhan ko talaga rito sa MI ay yung grabing pagka-wide ng camera niya na akala mo napakalayo ng device. Ang laki at ang layo ng sakop. Wi-Fi connected to kaya kahit nasa ibang lugar ka, basta't connected sa internet itong CCTV ay ma-access mo siya. At yun, pwede ka rin magsalita dyan kasi may mic at speaker din yan. Naririnig mo yung actual na kuha. Pag nagsalita ka, maririnig ka rin nila dun sa labas. Wow. O diba ang astig. Kaya't 100% recommended ko itong device na to. O kaya kayo na naghahanap dyan ng mga CCTV, pwedeng ito na rin yung gamitin ninyo. Dahil madali nga siyang i-setup at ang gaganda pa ng features nito. Ito yung playback, nakikita nyo yung pinupost ko. Yung taong lumipad tapos nahulog. Yun dun sa court.
O diba? Ganda ng kuha, ang linaw pa. O sige na, panay ka naman natawa. At ito yung huli namin ginawa. Itinaas at inayos yung wire para hindi abot ng mga dumadaan. O diba? Stigmen accomplished ngayong araw kahit gabi na. O siya, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong aral at tips ngayon. Kita-kits sa susunod nating video. Ingat!